Pag-usapan na natin ang last group ng World Cup, ang Group L. Kung saan nasa grupo lang naman ang European countries England at Croatia, ang African side din na Ghana, at ang magmumula sa North America na Panama. Unahin na natin ang England. Matagal-tagal nang hinihintay ng mga British na mapag-uwi ang isang international glory at hoping sila na this year ay makuha na nila ang second World Cup ng team. Huling na-lift ng Three Lions ang World Cup ay noong 1966 pa kung saan sila din ang host. Ang pinakamalapit na narating ng team sa recent years ay last 2018 kung saan nakaabot sila sa semifinals. This World Cup ay pangungunahan pa din sila ng kanilang captain at star striker Harry Kane. Makakasama din naman niya ang winger mula Arsenal Bukayo Saka, ang Barcelona winger Marcus Rashford para tumulong sa atake. Pagdating naman sa midfield ay nandiyan sina Jude Bellingham ng Real Madrid at Declan Rice ng Arsenal. At sa depensa ay pangungunahan ng goalkeeper Jordan Pickford ng Everton. Bigatin pa din ang squad na ipapadala ng England na likely magdadala sa kanila sa knockout stage. Isa ang England na favorite na mag-top sa grupong ito. Pero kayanin na kaya ng England makuha ang second title nila at masabi na ng mga British fans na football is coming home. Next naman ang Croatia. Sa panguna pa din ng veteran midfielder Luka Modric ay susubukan ng Croatians makuha ang first World Cup title nila. Sa last two World Cups ay laging top 4 finish ang team at nakaabot pa sa finals noong 2018. Natalo lang sila kontra sa France. This time may kasama pa din ang mga players mula sa last World Cup at mga new generation na susubukan magkaroon ulit ng deep run this 2026. Makakasama ni Modric ang veteran striker Ivan Perisic at Andrej Kramaric para manguna sa atake. At sa depensa naman ay nandiyan ang Man City defender Joško Gvardiol at Josip Stanisic ng Bayern Munich. Okay din naman ang pinakita ng Croatia sa past friendlies, kaya I think isa pa din ang team na ito na most likely mag-a-advance sa next stage. Ikatlo naman ang Ghana. Simula 2006 ay consistently na nakapag-qualify ang Black Stars sa World Cup, pero lang noong 2018. At ang pinakamatagumpay na campaign nila ay noong 2010 sa South Africa, kung saan may malaki din silang chance na maging first African nation na makapasok sa semifinals ng World Cup. Ang squad naman this year ay panguna ng Leicester City forward Jordan Ayew. Makakasama din niya sa team ang Athletic Bilbao forward Iñaki Williams na kapatid ng winger na naglalaro sa Spain Nico Williams. Nandyan din naman sina Thomas Partey ng Villarreal at Semenyo ng Manchester City. Sa grupong napasama ang Ghana ay sigurado magiging challenge sa kanila ang dalawang European teams. Pero tingin ko naman ay kayang-kaya pa din naman nila sabay ng mga ito. Magkaroon kaya ang Black Stars ng deep run sa World Cup na ito. At ang uli ang Panama. This is the second time pa lang ng Panama sa World Cup. Kaya sigurado magiging underdog talaga ang team sa grupong ito. Uli sila na pag-qualify ay noong 2018 kung saan wala sila na italang panalo. This time ay susubukan naman nila makuha ang unang puntos nila sa World Cup. Sa panguna ito ng kanilang captain na naglalaro sa MLS, Anibal Godoy. Makakasama din naman niya mga veteran forward Cecilio Waterman at Josep Aldo. Okay din na naging tune-up games ng Panama na sigurado magbibigay sa kanila ng boost at confidence this World Cup. Makasurvive kaya ang Panama sa grupong ito kasama ang ilan sa mga football powerhouse. At ayun, ang Group L at ang 12 groups ng this year World Cup. Sa grupong ito ay siguradong Croatia and England ang likely mag-top ng group at may chance pa din naman ang Ghana. At underdog naman ang Panama dito. Kayo, sino-sino ng mga teams ang tingin nyo nga abante sa next stage? Mahaba pa ang tournament na ito. Sa group stage talaga makikita kung capable ba talaga ang bansa na mag-lift ng World Cup. Meron na ba kayong team na tingin nyo mag-champion this year? Check nyo na lang din ang iba ko pang group preview sa aking channel. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.